Jay ay isang responsible daughter. Maasahan mo siya sa loob ng bahay, maasahan mo siya sa eskwelahan. Tsaka talagang meron siyang leadership traits talaga. Personal, ang pangarap niya una, gusto niya maging chef. Gusto niyang maging writer, gusto niyang maging singer, gusto niyang kumanta sa isang banda. And before, nabanggit niya rin sa akin, gusto niyang mag-PMA, gusto niyang mag-criminology. Bilang isang anak bayan, sana ay yung mga target na personalidad nila, yung matatalino, merong karakteristik ng isang pagiging leader, culturatic. Andyan din dapat yung mas maganda. Sana kung makarecruit pa sila ng mga magagandang babae o kaya gwapong lalaki para magamit doon sa paghamig pa ng mga iba pang mga kabataan para doon sa pagpaparami ng organisasyon. Pinakamalaking pagbabago kasi na hindi ko maintindihan, yung changes sa pattern. Hindi na siya yung batang nirerespeto ako, hindi na siya yung nagpapaalam, wala na rin sa kanya yung oras ng pag-uwi, late na siya umuwi, tapos lagi na siyang matamlay o lagi na siyang malungkot, minsan lagi siyang galit, baka may pinagdadaanan lang at kailangan ko siyang intindihin dahil sa edad niya. Pero nung mga panahon na nagsasabi na siya na bawal na kaming bumili ng ketchup kasi ang favorite ng daddy niya, merong specific brand na favorite ng daddy niya na ketchup, same din sa bunso niyang kapatid. Ngayon, ayaw niya na akong pabilhin nun. Kasi nga daw, mapagsamantala yung may-ari dun sa mga manggagawa. Dahil nga daw sinasamantala ng ang mga manggagawa. Pag sinuportahan daw namin yun, o pag bumili ako dun, ibig sabihin, isa na rin daw ako sa nananamantala. Pero mas naging kakaiba yung pagkain namin sa favorite niyang fast food chain na ayaw niya na kaming kumain doon. Simula nung bata siya, ilang beses siyang nag-birthday doon. At kahit ngayong matandaan na siya, lagi siyang nagsasabi sa akin na pasalubong. And then biglang-bigla na sasabihin niya sa akin, huwag na daw kaming kakain doon. Hindi daw sila nagre-regular. Nag-e-end of contract sila. Issue sa kanya yung endo. Kung kunyari ikaw kabataan ka, nag-aaral ka, pinag-aaral ka ng family mo, nagsisikap yung pamilya mo para mapag-aral ka, para mapagtapos kayo. Tapos biglang hihikayatin kayo ng mga punyetang organisasyon na to. Para ano? Katalikuran ng pag-aaral, kalimutan ninyo yung pangarap ninyo para sa sarili nyo tsaka sa pamilya ninyo. Iba na siya. Yung dating batang may respeto, yung dating batang malambing sa'yo, nawala na yung kanyang pagiging inosente. Matigas na siya, na parang kaya niya na yung sarili niya, yung pagiging disrespectful niya. Natututo sila na lumaban sa kanilang magulang. Natututo sila na suwayin yung mga magulang nila. Kasi nga, ang itinatatak na sa utak nila ng kilusan, ipinanganak ka lang ng magulang mo. Pero may sariling isip at puso ka na kayang magpasya. Kaya hindi ka niya pag-aari. Katawan mo yan. Ikaw ang magpapasya niyan. Naisip ko sa sarili ko na itong anak ko matalino, so makakapag-isip siya ng tama. So hindi siya pumasok sa isip ko na nare-recruit na siya. Unknowingly, o hindi ko alam na nire-recruit na pala ako sa isang pagiging aktivista. Nagsimula ako sa usapin ng student council. Hindi ko alam na yung sinalihan kong partido sa loob ng eskwelahan namin o doon sa PUP ay mga aktivista pala. Nalaman ko na lang siya nung mismong meeting de avance na kung saan magmamarcha pa daw kami bago kami pumunta doon sa venue ng meeting de avance. Nung nanalo na kami sa student council election, mas tumindi yung paghawak sa amin nung mga organisasyon na to tulad ng Anak Bayan. Natali kaming mga student council o nahatak kami dun sa usapin ng students' rights kasi kailangan daw namin ipagtanggol ito. Nung February 2, 2019, yun yung pinaka mismong inamin niya sa akin na aktivista na siya. At ang masakit dun sa salita na yon, ang sabi niya sa akin, wala na akong magagawa. Parang inalis niya ako sa buhay niya bilang ina. Yung salitang aktivista na ako at wala kang magagawa. Pakiramdam ko, siniraduhan niya ako ng pinto. Lumaki sila na
nakikita ko sila na natutulog, na pinagpipray ko sila gabi-gabi. Pero ngayon, yung higaan niya wala. Araw-araw mo titingnan yung mga anak mo, pero yung isang anak mo wala doon sa higaan niya. At ang masakit, hindi ko alam kung safe ba siya, kung kumakain ba siya, kung ano yung kalagayan niya ngayon. Pag tinitingnan ko, sinusundan ko yung mga kasama niya, ang papayat na nila. Iniisip ko yung anak ko, kung ano na itsura niya. Parang ipinapatay na nila ako unti-unti. Kasi yung batang inalagaan ko, yung batang minahal ko, yung batang pinrotektahan ko, bigla lang nilang kinuha sa akin ng ganun-ganun lang. Kaya ako lumalaban kasi at least may pag-asa pa ako na makuha ko yung anak ko. Nagagalit ako sa sarili ko kasi hindi ko siya naprotektahan. Para sa mga magulang po, alam ko mahal na mahal nyo ang mga anak ninyo. Huwag kayong mawawala ng pag-asa na may maganda pang mangyayari sa kanila. Importante yung komunikasyon. Huwag po kayong mapapagod sa pagpapaalala sa kanila, sa pagtuturo sa kanila ng magandang values. Importante po, mga nanay, na ipadadaman nyo sa kanila yung kahalagahan nila. Bago kami pumasok sa loob ng NPA, maki-anniversary, merong itinas sa amin. Inatas sa amin ng isang platoon instructor, mataas na cadre rin sa loob ng NPA na, eto, organisahin nyo to. Kasi anak ko to, galit na galit to sa akin. Kada dadalaw sa akin talagang minumura ako, sinisigawan ako, nadadamay pati yung mga masa. Ako yung naatasan, mismo na pumunta sa kanya, lumapit sa kanya, sunduin siya. Sinundo ko siya, kinausap ko siya, hindi kami magkakilala. Doon lang kami sa unang pagkakataong yung nagkakilala. Ang relasyon pa namin nun, dahil nga ang sabi ng tatay, masungit. Ang relasyon namin nun, ako naman, ang nasa isip ko, ay kakaibiganin ko muna. Ano ba yung mga personal na interest niya? Ganun. Ganun ko siya kinaibigan, katalakayan para makuha yung interest niya, sinama sa mga electoral na kampanya. Pag magpo-post kami, tapos lagi yan, may picture-picture pa kami, pag may gagawin kami, papakat kami. Ganun. Kasi si Ira noon parang, alam mo yung isang kabataang may galit. Punong-puno siya ng galit. Talaga noon. Tapos naranasan niya lang talagang magkaroon ng pamilya at maging masaya nung kasama niya na kami. Nabuo yung tiwala na parang, o tol, saan ka? Ay, saan ka ngayon? Mayat maya nagte-textan, ganyan. Mayat maya nagkukumustahan. May OPEX pa kayo, may pera pa kayo pang pakat. Ganyan. Ganon kami ni Ira eh. Kahit naman sa ibang mga kabataan, ganon ang ginagawa para mas mabilis na makuha yung loob. Tol, gusto mo sumama? Di ba hindi ka pa nakakita ng NPA? Ganyan. Sige lang. May gagawin kasi ako eh. Busy kami sa pakat sa eskwela. Ganyan. Hindi, sama ka para makita mo naman yung mga kasama sa loob. Pero tinanong ko rin siya minsan, hindi ka mo na-excite makita yung tatay mo? Hindi, yung mga kasama na lang. Kasi nandun yung personal na galit niya pa eh. Tinatanong ko, bakit ka galit sa tatay mo? Bakit parang ang sama-sama ng loob mo sa tatay mo? Ang sama-sama ng loob mo sa mga magulang mo? Kasi yung sinasabi niya lang, pinabayaan nila kami. Nung nasa kilusan na kami at NPA na kami, nandun yung longing na yakapin mo man lang ako, batiin mo man lang ako, tatay. Nandoon yung sakit ng loob ng isang anak na natili doon.
Hindi yun nabura kahit napalitan na yung ideology niya. Napalitan na yung kanyang mga prinsipyo sa buhay. Hindi siya nabura.